God bless you, ating beloved Preacher Jerry Galgong. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, maminamahal, tayo manalangin. Opo na ng Diyos, Panginoong, maraming salamat sa dakilang pagkataon, kala mo sa amin sa araw to, ngaging sama-sama mo naman kami. Dito sa iyong bahay-sambahan upang purihin ka namin, sambahin at pasalamatan sa lahat-lahat na kabutihan, pag-ibig, pagmamahal mo sa aming buhay, Lord. Hindi mo kami kailanman pinabayaan, hindi mo kami binibigo, Lord. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Hindi kaya namin ito'y maabot, masukat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Sunod na langin namin, dearly beloved Pastor, please anoint the humble servant to deliver with love and message to the people, Lord. And I bind Satan, cast out hindrances, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, majesty, only to our loving God. And I give the all honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Luis Almeida, the entire prophet of our loving God, and his memory cherished, the blessed memories of his teaching. Beloved Son Pastor Linico Almeida and all beloved children and the whole blessed Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporators, at sa inyo pong lahat mga minamahal, sa lahat ng mga webcast viewer natin, especially po sa unat dalangin ating malapastor, mga beloved children, kaya hindi natin kaya makatayo dito pag wala una sa ilang panalangin, at pinaparating din natin ang ating pagbati ng advance happy Merry Christmas sa ating beloved Earl Pastor, the whole blessed Almeida family, at sa akong mga lahat manggagawa, sa inyo lahat diri sa CDO. Merry Christmas to all of you. Amen. Ano bang maganda sa Pasko? Ha? Ano po yung maganda sa Pasko? Hindi kayo makasagot. Ano? Magbigayan? Mga minamahal, ang ating mensahe ngayon sa araw na to is the heart of Christmas. Ang puso ng Pasko. Palakpakan po natin ang ating malapayman. The word Christmas came from the word Christ, between two letters, Christ and Mass. Christ meaning the anointed one, the Messiah, our Savior, Mass, para sa lahat ng mga tao. Kaya sabi ng Diyos, peace on earth, ang kapanganakan ng Panginoon nagbigay ng pakigdait, peace, goodwill toward man. Kapayapaan at maayong kabubuton sa mga tao. Amen ba? Nung pinanganak ang ating Panginoon sa usalamang pasungan. Imagine ang Panginoon Diyos, naggawa ng langit ug lupa, pinanganak lamang sa sinatawag na manger. Sabsaban, ano ba yan? Nagulat ako. O pasungan kung sa Bisaya, manger. Hindi po siya pinanganak sa pinakamagwapong hospital. Amen ba? Pinakamagaling ng mga doktor nga maubigay ni, wala. Simple lang. At ang mama, papa ng Panginoon, sulyapisan, mangunguma, farmer lamang si Jose, mga minamahal. Pero mga minamahal, ginawa siyang tagapagligtas ng buong daigdig. So nakita po natin ang ating Panginoon, yung ito na humility. Love and humility ang pinakita ng Diyos, at saka yung pagbibigay ng kanyang buhay. Kaya dito po, ang ating mensahe, the heart of Christmas, may ginatawag na 3 thoughts to reflect on. 3 pag-iisip nga mag-reflect sa ating buhay. What is the heart of Christmas? Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Ang puso ng Pasko. Kaya pag dito tayo sa araw sa Kapaskuhan,
Kailangan malaman na may tatlong thoughts natin na dapat ilagay natin sa isipan. The three thoughts to reflect on in the time of Christmas. Ang una, ano ito magtagal? Ang una, the heart of Christmas is giving. Amen. Bakit giving? Ano bang sabi ng Biblia? In John 3:16. For God so loved the world. Minahal ng Diyos ang sangkatauhan. That He gave. Yun. That He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Tingnan mo yung bersikulo niyan, for God so loved the world. Ganon lang pag-ibig, pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, word kasama tayo, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Sa pagbigay ng Diyos sa kanyang bugtong anak, ang lahat na ninaniwala at nanampalataya, hindi po mapahamak. Should not perish, but have an everlasting life. Tingnan mo sa pagbibigay ng Diyos, lahat ng tao sa buong daigdig nagkaroon ng kaligtasan, ang karoon ng pagpapala at nawala sa salot ang mga tao. Tingnan mo yung the essence of giving. Amen ba? Amen? Kaya napaka-importante yung pagbibigay, mga minamahal. May isang istorya. Sabi dito, 3 chains prisoners were brought before the medical missionary. 3 bilanggo na nakakadina dinala dito sa medical missionary at a leper colony. Leper colony lang lagayan ng mga leprosy, may mga sangla ng mga tao ba. Horrified at the sight of the chain eating into their wounded flesh. Sipin mo yung kadina na nakatali sa kanila, kinakain ng kadina yung kanyang sugat ng kanilang mga laman. Hindi basta-basta. The missionary ordered that the chains be removed. Ang missionary, pastor, nagsabi doon na kung pwede lang kunin tong kadina, alisin sila mga paa. Ngunit, overriding the protest of the guard. Ayaw talaga ng gwardiya. And hereafter, lovingly treated their wounds. Ngunit, pagkatapos, iya naman gitreat ang mga sugat. And a few days later, ilang araw na kalipas, the missionary had to travel on an overnight trip. Umalis siya, overnight trip. Although, concerned about the safety of his wife and the child. Para sa iyang safety, siyang pamilya. And after prayer, he started his journey. The following morning, when his wife opened the house window, she was surprised to find the 3 men on her porch, hearing that her husband was away. They had spent the entire night guarding the family adopted from the Muslim of men. Ang missionary, nag-alala, magtatravel sa malayo, wala magbantay siyang pamilya. Ngunit nagulat ang iyang asawa na pagtingin doon sa bakod nila, may 3 tao na nakatayo at nagbabantay sa kanila. Ngayon, ang ekspresyon dyan, yung kanyang pagbibigay ng tulong sa 3 priso na kinakadina, anong nangyari? Pinalabas ng gwardiya
At yung 3 piso, yun nagbantay ng pamilya niya. So, ibig sabihin, pag magbigay ka, mayroon kang matanggap na pagpapala. Ano binigay niya? Hindi lamang just because of money, o ano pa dyan, just because of service. Marami kasing pagitawag ng pagbibigay, hindi lamang pera. Kasi kasagaran sa atin, pag sabing pagbibigay, pera ka agad. Amen ba? Regalo ka agad. O ano pa dyan, sinasabi natin na pagbibigay. Maraming bagay Hindi po lahat na binibigay ay kwarta. Kundi pinapakita yung serbisyo at pag-aalala mo, tulong sa mga tao. Suklian yan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Christmas is a season for giving. Talagang Christmas season for giving. Whether it is a form of gifts, money, time, or even love, pag-ibig. So, simplified by the missionary and also the magi. Yan ang simplify ng missionary. Pag-ibig o oras, time, ang ipakita mo paano ka magbigay ng serbisyo sa tao. Katulad ng mga magi. Ano yung magi? Yung 3 wise men. 3 wise men. Si beloved Mr. John, nag-istorya sa akin, habang pauwi na kami, may isang preacher lumapit sa kanya. Nung sabay dito sa ating December 17 ba, nag-invite na, Mr. John, baka pwede ka sa aming anniversary ngayong Sunday, sabay dito. Ang tanong sa iya, matuloy ka ba sa Cebu? Sabi naman sa Cebu, ay hindi. Ay hindi, sabi niya. Pero hindi na din yung tungang niya matuloy sa Cagayan. Ay hindi. Ay salamat. Talaga makapunta kayo sa aming station sa Sunday. Tapos nga dinugtong, ay hindi pwede. Pupunta pala kayo ng Cagayan. Ay, baka pwede sa 3 Kings na lang. 3 Kings. Sabi ni Minister John, Kuya John, pupunta ako sa 3 Kings kung may makita ka sa Biblia, mabasa nga 3 Kings. Eh wala naman mabasa sa Biblia nga 3 Kings. Hindi napunta si Minister John sa atin pumunta. Wala sa nabasa nga 3 Kings Ang nakabutang sa Biblia, mga magis. Magi meaning 3 marurunong na mga tao. The 3 wise men. Palakpakan po natin ang Diyos. In Matthew chapter 2 verse 11, kaya hindi pakibasa. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 2, ang talata ay 11. At nagsipasok sila sa bahay, at nakita nila ang sanggol na kasama niyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila, at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay hinihandog nila sa kanya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mera. 12. At palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Sa 11, nung nakita ng 3 wise men, mga magi, na ang Panginoon ay pinanganak na nga. Grabe ang ilang katuwaan, kagalakan. Sila po'y naghapa, sumamba, nagpuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi gidala nila, binuksan nila ang ilang mga regalo. Grabe ilang mga regalo. We generally treasure the gifts we receive as Christmas, at Christmas time, because they are special. Special nga regalo. When they will come into the house, they saw the young child with Mary, with mother, and fell down, humapa. Nantira pa at worship, sinamba nila ang Panginoon. And he had opened their treasures. Dala nila yung mga treasures, mga kayamanan. So they presented unto him a gift. Gift, gold, frankincense, and myrrh. Bakit naging special nga regalo yan? Kasi may mga simbolo po yon. Yung gold,
may symbol po yun. Ang gold nag-signify nga ating mahal na Panginoon, He is the King of Kings and the Kings of the Jew. Amen ba? Amen. Kaya may simbolo, ginto eh. Kaya nag-signify that there is Jesus is the King of the Jew. He is the King of Kings. That's why binigyan na ng ginto. Espesyal nga regalo. Ang sunod, frankincense. Ang frankincense nag-represent, mga minamahal, ng the divinity of a child. Nga ang Panginoon, ang bata ay talagang galing sa Diyos. Maka Diyos nga bata. That is, the frankincense is represented the divinity of our Lord Jesus as a son, divinity of a child. Yun namang frankincense. Ang myrrh naman, mga minamahal, ay represent ng ating mahal na Panginoon ay ating pitay the God of myrrh. Siya po ay Diyos na tagapagligtas. Amen ba? Amen. Simple na lang ang mga sabi niya, kamangyan, mera. Yung myrrh, isa rin na herbs nga pinakamabango sa Israel. Yung frankincense, yung kamangyan, ginagamit sa reliyon pang pahumot. Pero yan pala, may mga presentation meaning yan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ginawa nga special, bakit may mga meaning nag-represent sa ating pinakamamahal na Panginoon. So kita naman, kung magbigay kita ng regalo, if we give our tithes and offering, dapat galing po sa puso. Na binibigay mo to para sa gawain ng ating Panginoon. What is the value of this for your giving? Para makatulong sa gawain ng Diyos financially, then maraming taong maligtas maabot ng Ebanghelyo. Kanina, may dalawang tao tumawag sa akin. Mag-asawa, taga-Kugon. Nya, Brad, anong oras ang gawain nyo dyan? Nabautis one sila sa itong 32 second. Sabi ko sa init, sige, ito oras, papunta kami. May isa naman tumawag, anong oras ang healing? Healing lang gusto nila. Na pwede ba, launa pupunta kami. Taga Gaston Park lang. Yung blessed, nabigyan ng leaflets. Sabi, pupunta kayo. Mamaya darating sila, sabi niya, grabe ang milagro ng Diyos sa amin. Grabe naramdaman namin pagdalo namin sa inyo. Hindi basta-basta. Baguhan pa sila, nagpipraise the Lord na. Nga, praise the Lord po, salamat. Siguro, mga taga-ibang fellowship. Tingnan mo yung pag-sounding, pagbigay, giving to the service of the Lord para sa kaligtasan ng tao. Serbisyo. Pagbigay mo ng sarili mo buhay, nagsikipisyo ka, sumama ka sa sounding team, nabigay ka ng lipis, bagamat mainit, anong reaksyon? Maraming tao nakatanggap, dumalo sa gawain, naging Kristiyano sila dahil tumanggap sila sa Diyos at nagpabautismo, naramdaman nila ang totoong pag-ibig, pagmamahal ng Diyos. Kaya natuto na rin sila mag-praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang reaksyon ng ating pagbibigay. Not only the gifts, money, hindi lamang sa ganyan nga bagay, kundi by means of time, efforts, yung ating concern sa tao, expression of love. Kaya nagkaisa tayo, dahil sa iyong pagbibigay, ng iyong mga pledges, yung tayo sinupiring na buo ang gawain. Naplastar ang gawain ng Diyos. Sinuklian tayo ng grabing spiritual blessing, Rebel. Maagang pamasko, spiritual. Binuhos ng Diyos sa ating kalagitnaan ang kanyang presensya. Sabi ng beloved Pastor John, sa bawat porsyon ng gawain, kumikilos ang presensya ng Diyos. Solemn, joyful, awitin sa choir, finest, children's, mimers, choral,
Pati yung mga 30, from 25 to 32 years, grabe ang moving ng Holy Spirit. Mga beloved workers, kasama kami. Terrible. Bakit gano'n na nangyari? Dahil nakita ng Diyos yung puso natin, nagbigay tayo ng serbisyo sa Panginoon. Natutuwa ang ating mahal na Panginoon. That is the heart of Christmas. Then we celebrate the birth of our Lord para maligtas tayo. Kaya na napaiyak ako pag testify Sister Chiki, totoo po yun. Grabe yung destruction ng kaaway. Nung gabi pa lang, nag-practice pa tayo, galit na galit yung gwardiya. Kaya tinawagan ako sa gwardiya, pumunta ako doon. Galit na galit. Hanggang alas 10 na daw kontrata, bakit may mga tao pa? Kala niya matulog. Kaya, palabasin dito. Hey, ang kontrata niyo alas 10, walang matulog. Wala naman dyan matulog. Palabasin kaya pinastop po yung choir kasi sumusunod tayo sa kontrata eh. Ngayon, sabi ko, pinuntahan ko siya doon, kumprutan ko siya. Sabi ko, God, okay man ang sayo, sumusunod ka sa management. Pero sultian kita. Magkano binabayad namin sa gym nyo? Ha? Magkano ang binabayad namin sa sound system, sa mga lead, mga lead? Ngayon, palabasin mo kami hindi pa na-sit up, hindi pa naayos. Paano kami makasimba ugma? Alas 9 kayo mag-start. Daking ginabayaran namin. Sabi ko, unawain mo naman. I-record lang dyan sa lagbo po kung ano oras lalabas sila. Bahala na kami pag-uusap ng management. Pabayaran po namin sila. Okay. Lumahimik siya. Labas. Sabi ko, tuloy. Kaya nag-sit up. Inabot sila ng madaling araw doon. Ngayon, sa sobrang pangmamadali, wala ma-check, maayos. Ang mga wire, maliliit. Grabe, totoo yun. Napaya ko gagit. Tumawag sa akin. Nag-aapoy na yung mga wire. Nalanay na. Dahil yung kinabit ng mga sound system, inupahan natin, maliliit lang nga anong tawag nila? ABR, automatic voltage regulator, maliit ang wattage. Hindi kaya. Kay buong ilaw. Kaya nang pumunta ko doon, nakapulo ako, pinuntahan ko. Buti, may kapatiran tayong si Brother Brian Antipisto, nga electrician sa barko. Tinawagan nila pumunta. Dalang gamit. Ginamit din ng Panginoon. Nang pagdating ko doon, ginalikot niya na kuya, lumating doon yung tao. Wala akong magawa yung mga tao. Sabi ko, maghanap ka ng malaking EBR. Arkila kayo. Tumakbo siya. Tumakbo. Ongoing yung gawain. Sabi ni Brother Brian, kuya, by faith, bala ng Panginoon. Kunin ko sa EBR, i-diary ko na lang sa medyo linya ng gym. Kung titingnan mo muna kung makaya ba. Kaya kuya, tinignan niya doon. Sa plangka. Gaganon muna sa bayan. Hello, just ongoing gawain. Muto nakataya ako. Tinap niya. Pagtap. Kahabagan ng Diyos. Walang nangyari. Tuloy-tuloy. So, praise the Lord. Tap niya. Ngayon, yung mga ilaw, kahit madilim, inupahan natin yun. Walang umilaw kahit isa. Dahil hindi kaya ng wire. Kung itap mo na, sabi niya, kuya, gumagana na. Wala nang technician sila, wala na. Kaya pinuntahan doon mga control, dapating ginanong-gano nila, marunong man, iswit-swit nila yung ano ng control tong mga lights, kahabagan, umilaw. Hanggang natapos, nawala yung disturbance ng kaaway, kumilos ang presensya, nagbatagumpay pa rin tayo. Dahil sa unang dalangin ng propeta ng ating malapay noon. Prayer ng ating malapastor. Hindi mo ninyo napakinggan tuwing salita ng beloved children. So not prayer ni beloved Papa. They recognize, appreciate so much dahil nakita na bata pa sila. Nakikita nilang sakripisyo ni beloved malapastor, Mama Dear. Kaya sabi ni Kuya John sa wala niya, ang malapastor walang katring tinutulugan. Ang kanyang tinutulugan, rocking chair. Tapos ng pore, general prayer sa gabi, pagbasok sa kwarto, hindi siya natutulog sa kama. Rocking chair ang inupuan niya. Rocking chair. Bakit rocking chair? Para hindi siya makatulog.
Kaya pag maganon siya, mahayang makagising. Pag ganon, masubsob siya. Kaya gituyo malapaso, ganon-ganon lang siya para hindi siya makatulog. Pag ganon niya, hanggang magdamag. Yung mga beloved workers, natutulog na sa mga bangko kami. Hindi ko, ako mismo ang buhay na patutuo sa inyo. Natutulog kami sa mga bangko lang, Vinces. Brother Remy Limpin o Representative Limpin, natutulog na ako sa bangko. Guro, mga alas 11, alas 12, alauna, tulog ako. Malapasor, tumingin, nagpupuri. Tawag si Brother Hermy. Sino natutulog doon? Walang kumot. Sabi ni Brother Hermy, si Brother Andy po. Bumaba, malapastor, nagbigay ng kumot. Kumutan mo, habulan mo. Brother, grabe pang mama. Pagising ko sa umaga, alas 5, alas 4, nagulat ako, bakit may kumot ako, napakabango pa. Brother Helmy, gising na rin. Brandy, alam mo, pinagpala ka. Bakit? Propeta ng Diyos ang nagkumot sa iyo. Lumuhod ako, nagpuri, salamat sa Diyos. Lord, hindi ako karapat-dapat. Sino ako? Grabing pagmamahal ng mga tao ng Diyos. Sobrang gagalakan namin ni Representative Milimpin, magang-maga, naglinis na kami ng surrounding ng buong chapel. Grabe mga basura. Tinis namin lahat yan. Tapon sa labas, isang malaking mga sako. Hindi namin alam, mga 6 o'clock in the morning, malapastor, doon na pala sa opisina, sa sala, nagpupuri. Malapastor si magpuri, gano'n yan. Hallelujah, Lord, hallelujah. Balik-balik yan. Nakita niya kami, itong Representative Limpin, nagtatapon ng basura. Tinawag ko, Brandy, halika. Ay, good morning po, mga pastor. Ilan kayo nagtapon ng basura? 2 lang po kami ng Kuya Hermy po. Halika. Dumukot ng pera. Binigyan kami. 1,000. Sabi niya, Brian, tag-500 ka mo ni Brother Hermy. Kumain kayo doon. Biyak kami ni Brother Hermy. Sabi ni Hermy, Brian, talagang pinagpala yung maagang masikap. Sila ang ating beloved parents the Lord. Sila ang great example sa church sa pagbibigay. Kita ko yan. Mga kapitbahay, mga pulis, lahat. Pupunta sa Pasol House, sabi, papasukin mo lahat. Kahit yung mga kapitbahay, nagbabato ng church yun, pinupila papasok. Pinaupo, pinakain, tapos labas mo ng pastor. Pinangaralan. Kung pangaral, pinatanggap, lahat yan. Binibigyan ng regalo. Lahat yan, kapitbahay. Nung nalaman, hanggang taga Sapang Palay, ipanggaling Nubalitsis, napakalayo, nagpuntahan. Kasi namalita pala na yung Pastor Almeida namimigay. Pati mga pulis, mga highway, lahat sila, binibigyan. Bigyan mo ba yan? Kaya bakit? Ang rason ng mga pastor, pag magbigay ka, ang Diyos ibalik sa iyo, bibigyan ka. Iyon po ang ng ministeryo hanggang ngayon. Kaya, totoo ang Biblia. Ngayon, Pasko, yan ang unang the heart of Christmas. Christmas is giving. Pangalawa, ano bang the heart of Christmas? Is for your family. Kaya di ba, marayo nagbabiyahe, nagsisikap, umuwi para lang makiisa sa pamilya. Maraming kapatiran nga wala dahil nag-uwian siguro, nagbisita silang pamilya. Totoo po yan. The heart of Christmas is to bonding, to show your love to your family. Kaya pag Pasko, di ba magsama-sama sa bahay, pag Notsebina, mamigay ng regalo sa iyong pamilya. Everybody say praise the Lord. Katulad po ng ni Mary sa Luke chapter 2 verse 19, Mary treasure up all these things and ponder them in her heart. Lahat ginawa ni Mary, naging ang kayamanan niya para magbulay-bulay sa kanyang puso sa iyang pamilya.
Ako nga, nalungkot ako dahil malayo ang pamilya ko eh. Gusto ko sana lumupad, pero malayo. Kaya sabi ko sa kapatid ko, kayo na lang dyan, Day, Naing, bahala na kayo. Malayo ako eh. Kaya ngayon, may isa naman kami kapamilya sa Surigao. Tumawag naman si Papa Vicente, Papa ni Sweetheart ko, dahil yung may naramdaman. Hindi ba ka mo pumunta sa Pasko? Parang napaiyak ako. Alala ko, ilabwas ko sa Iloilo. Sabi ko, pumunta lang kami dyan pa after ng New Year. Dahil busy kami sa gawain ng ating Panginoon. So naalala ko habang nagbimensahe ako, nakita ko itong mensahe, The Heart of Worship. Kasama pala sa puso ng Pasko ang pagmamahal, suporta sa pamilya. Amen ba? Amen? Kaya sabi na, may resolve up all these things and ponder them in her heart. Luke 2:19, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 2, ang talata ay 19. Datapwat iniingatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Palampakan po natin, Diyos. Pander meaning inabulay-bulay, ninilay-lilay, iniisip niya ang kanyang pamilya. Amen? A vital part of our Christmas celebration is the time spent with family. A vital. Alam yung vital, talagang kailangan. A vital part of our Christmas celebration is the time spent with the family. Reminiscing of days gone by, sharing memories of God's goodness to one another. Gunitain ang mga araw na dapat mag-share tayo ng ating mga laala sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa. Mag-alala, alalahanin natin. Kaya, tinago ni Maria sa puso niya, si Fander, ginilay-nilay, gialaala niya, gibulay-bulay niya sa puso niya, kung gaano kaganda at maligaya na magsama-sama sa pamilya. Kaya sa vital, sa kailangan, it's really needed na dapat tayo magkita sama-sama ng aming pamilya. Kung malayo, mo na malungkot lagi kay malayo, magtawagan na lang na may cellphone. Amen ba? Sapat na yung sabihin mo, Mapa, Daito, Merry Christmas, we love you so much. So, at least i-greet mo sila. Amen ba? Maalalahanin natin ang mga araw na lumipas na tayo pinagpapala ng Diyos, the goodness of God in our life. Alalahanin natin sa araw ng Kapaskuhan. So you can send them a gift o ano isend mo doon to show your love by means of giving para mapadala mo, papalain mo sila ng ating mahal na Panginoon. Tingnan mo yung mga beloved children. Grabe yung pagmamahal nila. Busy kami sa gawain, hinatid namin sa support, pero wala kami binanggit, pati birthday ni Sweetheart ko, 19, nakalimutan namin. Kaya nung nag-celebrate dito, salamat sa mga kapatiran, sa mga choir, for your efforts, adults, na naghatang mo kalipay sa akong beloved wife sa aking kaarawan. Salamat. That is the heart of Christmas by means of giving. Nung nalaman ni Blabis, nag-post kami, saka nag-message, Ate ni, sorry talaga, nakalimutan ko yung birthday mo. Na-surprise kami dahil may nag-message, nagpadala sila ng birthday gift, Sweetheart ko. Special delivery. At nung nalaman ni beloved Mr. James, ganun din, nagpadala rin ng special delivery na cake dito, regalo, nag-greet sila. So, makikita natin yung example sa mga tao ng Diyos. Yung totoong pagmamahal, totoong pag-ibig, totoong pagkaisa sa pamilya. Kaya natupad ang nakasulat sa Biblia. Napakita nila yung totoong meaning ng Pasko by means of giving and sharing expression of love to the family. Kaya tinuturo natin ito para malaman nyo man. Kaya huwag nyo ipagkait kung mayroon kayo. Ipamigay mo
sa mga tao, sa mga kapatid, mga less fortunate. Mahirap. Pag binibigyan nyo yan, ang puso nyo ay nag-celebrate ng totoong Pasko. Amen ba? Sunod, the heart of Christmas is humility. Yung humility ay yung pagpakumbaba. Dapat tayong Kristiyano, puno tayo ng mababang puso. Dahil wala naman tayo pagmamalaki, huwag mo sabihin na ganito na aking naabot, I finished my course, nag-success ako sa buhay, lahat. Still, isipin mo na Kristiyano ka, ang lahat mong success of life, nagmumula yan sa Diyos. The source of success of our life came from the Lord. Mutong preaching ko, because every good gift and perfect gift came from above. Come down from heaven, Father of light, without any shadows of variableness, without any variableness and shadows of turning. Hindi po mawawala, hindi mo makalimutan, hindi magmamaliw, hindi mo dapat atrasan o pagsisihan. Bakit? Dahil ang good gift and perfect gift ay galing sa ating mahal na Panginoon. So kung nagpala ka na, still, humble ka pa rin. Parang wala lang ba? Walang-wala ka lang. Yung puso mo, puno ng pagbibigay, puno ng pagmamahal, puno ng pagpakumbaba. Wala lang. Basta, importante, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. May isang istorya dito sa Biblia, expression of humility. May mag-asawa na nagbisita sa isang college na eskwelahan ba, nga facing financial struggles with the intention of supporting one them. Nga gusto nila mag-support. Pagpunta nila mag-asawa, may milyonaryo eh. Sa eskwelahan, pag bukas ng gate, ang nakita na yung nagpapintura na tao. Nagpipintura ba ng mga gate? Sabi na, pwede man namin makausap yung director ng school, the owner of the school, yung presidente ng school. Ay, kung pwede man, balik lang ka mo dito mamayang hapon. Sabi niyang tao. Sige, bumalik sila ng hapon. Pagbalik ng hapon, pumasok sa opisina. Pag-open ng opisina, pinaupo sila, nagulat yung mga asawa dahil sabi niya, uy, bakit itong tao? Itong nagpipintura sa labas ng bader. Siya pala ang may-ari ng school. Siya pala ang presidente. Siya pala ang direktor. Pero alam mo, nagpipintura lang ng pader. Kaya nakita ng mga asawa, na-bless sila for his humility. Grabe yung pagpakumbaba. Wala niya, hindi naisip nga. Direktor pala siya, siyang owner ng school, pero nagpipintura. Hindi man lang siya napakilala nga ako ang direktor, ako ang presidente. Wala. Balik lang kayo mayang hapon. Na-bless yung mga asawa, kaya alam mo, binohost nila ang kailang tulong doon sa eskwelahan. Dahil nakita nila yung magpapakumbaba. Kaya totoo talaga yung Biblia, mga minamahal. Kung tayo po'y nagpapakumbaba, lalo tayo itataas ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa lang, Beloved Anthony, Matthew 23 verse 12. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 23, ang talata ay 12. At sino mang nagmamataas ay mabababa, at ang sino mang nagpakababa ay matataas. Palakpakan natin, Amen. Diyos. Ang sino mang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. Mabababa. At sino mang nagmapakababa, siya naman ay maging matataas sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At kung nagpakumbaba ka, itataas ka,
lalo ka pagpapalain ng Diyos. James 4:6. Basahin natin. Grabe ang pagpapala pag napagpumbaba ka. James chapter 4 verse 6. Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, ang talata ay 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapapagkumbaba. Palakpakan natin Diyos. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Grabing biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang. Sinasalansang niya ang mga palalo, ang mga mayabang. Rebuke ng Diyos. Isalansang ng Diyos ang mga palalo, nagmamayabang. Datapwat, ang nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Gusto mong biyayaan ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, still magpakumbaba ka na. Because God give it grace to the humble. Nung nakita ng dalawang mayaman mga asawa, ng direktor ng school, presidente mo, owner, nagpipintura ng janitor lang, nagkakita nila nga siya pala, nahipo ang puso nila. Totoo ang Biblia, yung nagpapakumbaba, itataas at biyayaan ng Panginoon. Kaya yung buong pwersa ng pera nila, doon tinulong sa eskwelahan. Kaya nakabangon ang eskwelahan. Pinagpala ang tag-iya, may-ari ng school. Bakit? Sa iyang pagpapakumbaba. Totoo ang Biblia. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Ngunit ang nagmamayabang, sinasalansang ng Diyos. Kaya kung nagmamayabang ka, isuon, wala kay panalangin. Hindi malipay ang Diyos matuwa sa iyo. Ang example ng nagmamayabang, marami, hindi sumusunod, kumukontra, hindi nagpapasako. Yun po ang ma-pride. Kasi kung humble ka lang, wala kang question. Sunod-sunuran ka lang sa kalooban ng Diyos, simba ka lang, sunod ka lang. Kung sa'y obligasyon mo sa church, kung sa'y mong trabaho sa church, sunod ka lang. Tinawag ako, remember, kanta ka, simba ka, trabaho ka, sa obligasyon mo, wala kang reklamo. Yan ang taong humble. Kaya kung nagpakumbaba ka pirmi, sus, lalo ka pagpapalain ng Diyos. Uulan ang grasya, biyaya sa iyo. Pero kung nagmamataas kita, wala tingin sa sarili natin kung sino ta. Kasi pag tumingin ka sa sarili, sino ka, nagtawag sa iyo, proud look. Proud look ba? Parang kala mo, mataas ka na, kala mo sino ka. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos yung proud look. Ang gusto ng Diyos, simpleng tao lang. Sabi ng Biblia, don't mind high things. Huwag tayong mag-iisip ng mataas. Ngunit matakot ka sa Diyos. Ganon lang kasimple. Wala naman tayo pagmayabang, di ba? Amen? Gusto natin grasyahan, pagpalain. So, ipakita natin ngayong Pasko, yung puso ng Pasko na sa puso natin. Giving, humility, and to our family. We are one body and one family in Christ. Kaya magbigayan tayo, magtulungan tayo, magpakumbabaan tayo. Amen? So, para pamalanginan na yung lahat, sa darating natin Thanksgiving party, dito kayo. Sama-sama tayo. Magbigayan, magtulungan, magpakumbabaan. Dahil yung tema ng ating Christmas Thanksgiving, year-end Thanksgiving, is heartfelt Thanksgiving for joy. Heartfelt Thanksgiving of joy. Taos pusong pasalamat, puno sa kagalakan. Dahil nagkaroon tayo ng grabing revival. Amen?
So magkaisa lahat sa atong i-announce itong miaging Miyerkules, yung mga martial, so mag-contribute mo tag 100 for your food, mga choir, mga adults, lahat. Dalhin natin dito tayo naman ang kakain. Dahil meron tayong taos-pusong pasalamat na may kagalakan dahil sa before the end of 2023, ibuhos natin ang ating pagpakumbaba, pagkakaisa, pagbigayan upang ang Diyos balipay matuwa sa atin. Hindi natin alam ano mangyari sa hinong tuig, year 2024. Basta importante, mapuno tayo sa puso ng Pasko ang puso natin. Ulitin ko, the heart of Christmas is, there is a three thoughts to reflect on. Giving, family, and humility. Yun po ang kailangan po natin. Amen ba? Amen? Kaya gusto nyo mag-enjoy, tuwaan lang, kasiyahan of joy. Heartfelt thanksgiving of joy. Yun po ang gawin natin, mga minamahal, before the end of this 2023, upang tayo lahat ay pagkapalain ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Galami isinggit. Amen. Tungod sa kalipay ng atong nabati. Amen naman. Awitan natin ang Diyos. Katuganing inawit sa kwan, inawit ng iyot ang single nga sulim. Ano ba yun? Ha? Ano ba yun? Oh. Maganda ang meaning. Yan. Alam mo, napaganda ng meaning ng kanta na to. Nakakaiyak. The Father is lavish on us. We should be holy sons. Ating mga bisita, mga baguhan. Ano yung gusto nga? Precious Jesus. Hallelujah. Lyrics. That you have on the tree, oh, Jesus. such a thing. It seems like you and me. Oh, God. Thank you for loving me. Thank you for loving Salamat sa mga mahal mo sa amin. on the cross you had. In the cross, you have been a mystery. Lord, you died for me. Thank you for choosing me. You
presence, to sing your praise. Sing it, hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil ating mahal na pastor, totoong propeta ng Diyos. Ang ilang mga prayer nagarating sa langit. Kaya tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Dahil nabilong tayo sa Jesus Miracle Crusade. Nakita natin yung reflection ng totoong buhay sa buhay ating mga pastor, Mama Dear, sa beloved children. Yung totoong nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya pinagpala tayo ng Diyos. Tinuruan tayo paano magbigay, paano magpakumbaba, sumunod sa Diyos, paano natin mahalin ang ating pamilya. Napakaswerte natin. Mga mahal, mamayang gabi, salubungin natin yung Kapaskuhan. Sana, yung puso ng Pasko, panatiliin natin sa ating mga puso. Giving, humility, and to serve our family. Pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pagpakumbaba para palain tayo. Kaya habang nakaluhod kayo mga minamahal, kausapin niyo ang Diyos. Pangawakan tayo ng Diyos sa sunod na taon. Mayroon pa naman bagong taon. Ngayon dapat madama natin. Magkaroon tayong totoong puso ng Pasko. Habang pinapatanggap po yung ating mahal nga bisita, mga baguhan, itaas yung kamay, piyong iyong mata. Sabat ka mo sa akong pangamuyo. Isulti niyo, Amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, salamat sa dakong gugma mo alang kanako. Ginoong Hesus, pasayloa ako sa tanan na akong nahimong sala. Kaya kung sa katao nga makasasala, o gidawat ko ikaw, nga akong personal nga mangluluwas, Diyos o gahari sa akong kinabuhi. Isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi, Lord. Luwasa ako, patitibok kong pamilya. Himo ako anak mong tinuod sa kasing-kasing sa binuhatan o kamaturan. Luwasa ako, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat pala, Panginoon, sa mga tawhan na ito, miduol kanimo. Pasayluwa sila. Galuwi sila, Lord. Munin sinugdanan silang relasyon kanimo. Magpadayon sila
Panalanginin sila sa material, financial, physical, pinabagay, Lord. Higit sa lahat ng ilang kaluwasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Mami na mahal, may upat nga reglamentong kaluwasan. Upat. Una, pagtuo, Panginoonsol, inyong naghihimo. Ang pangtulo, bautismo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus. Bautismohan ka mo, ituslob sa tubig, aron mapasaylo niyong sala. Paghawas nyo, bago na ka mong binuhat. Din ang langit maabli, ang balaang espiritu, mukunsad sa iyong kasing-kasing. Kung nakita nyo din, naghilak, yun po'y balaang espiritu. Mahimo silyo niya, silyo, para palanginan ka mo sa Diyos. So, may sakit ka mo, balat ng problema, payuhon ka mo sa Ginoo. So, naadi ang bautismo, may tubig na birth, may tubig niya, may baptismal tub kita diya. Nagyapon robe, sanina, robe, nga ito, suloob nyo, kaso na, para pang bautismo lang. Pagpuli mo siya balay, kompleto nyo na sunod ang upat ng reglamento sa kaluwasan. Kung sa may tabo sa lupa, langit, protektado tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, padayon simba, every Wednesday, may gawain man dali sa Wednesday. Ay, hindi na. Next week, ang Wednesday na to, Tuesday na. Ang Friday na to, overnight, Thursday na. Mo-advance kita kay Thursday ang ating overnight para Friday, sa Friday na po ang ating Christmas Thanksgiving. Year-end Christmas Thanksgiving. Amen ba? Para pag Biyernes, Sabado makares pa tayo. Pag Domingo, balik ta diri, simba nato. 31, sayo pamantuman sa makaron. So, unya pamalas 12 ang New Year. Amen ba? So, nakuha nyo mami na mahal. So, may panahon pa kamo mga choir, makasama na mo sa buhat, sa pag-insayo ng inyong mga halad niya kanta para kamo'y palanginan sa Diyos. So, balik ka mo sa lingkuranan, unya, babautismo ka mo para palanginan ka mo sino. Ngayon, mami na mahal, manalangin tayong tanan, mag-pray kita. Sa tanan nato mga pinanglanon sa Diyos, sa Ginoo, ibigay natin sa Panginoon para palanginan kita sa Ginoo. Hallelujah, 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 Jesus. Opo na kilang Diyos, ang mamalan sa Panginoon, sa mga sandaling ito, nandito kami susumamo sa iyo, mahal na Panginoon. So, nadalangin ng aming dearly beloved pastor in time prophet to God. Beloved children, ibaba ang kapangyarihan mo sa mga palanginitan ng katauhan mo sa oras na to, Lord. Anumang klaseng problema mayroon sila, sa physical man, spiritual man, material, financial. Lutasin mo sa mga grupo, palain mo sa ibaba ang kapangyarihan mo sa magilit na ang kinigurasa. Bless all the children right now. May God to the first lady, prayer pastor, in Jesus' name. Sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nakataas sa isa kamot, isa pandong sa ulo nyo, ipatong sa iyong ulo. May problema, duwa kamot itaas. Atong i-rebukin, bandungon nato. O kung nagilang Diyos, babang kapangyarihan mo sa milat ng ginuurasa, so dalayan mo na pastor, bisanan po ulit, I bind the power of darkness, demons, infirmities, sickness, and disease, cast out, cast out, cast out, cast out from them right now, in the might of Jesus, be healed, be healed, be healed, problems of vice, bless the children, financial poverty, bigyan, so the problem, bless them so much, with all the children, Lord, pananginitanan sa pangalan ni Jesus, Jesus' name, hallelujah. Sing it, hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Amen? Manindog ta, lukso, tulog ka bises, kusog ka pagsinggit. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Pesa. Magtuloan ko pag-anunsyo, basta malimot mo, next week, ang ating midweek service, Tuesday. Next week, ang ating midweek service ay Tuesday, no? Tuesday. So, ang atong overnight, Thursday. So, pagka-Friday, atong Christmas Thanksgiving. Finest, adults, youth and single, children, choir, preacher, mga full-time at saka part-time preacher kasama lahat. Mga webcast, musician, and control. Kasama po ang mga martial. Amen. So, with contribution, 100 pesos each. Para na sa iyong ulam. Ulam lang ha. Kaya ang rice sa church na.
sa mga koral. Kalimutan ko pala, base may mga electric pan ka mo ngayon hindi ginagamit. Dalhin nyo rin. Amen ba? At saka yung mga kilo-kilo nga bigas, gawin natin pang grocery pack para i-arrange natin para sa raffle. Kayo rin po, magbigay ka mo nga may sa atin. Amen. Masaya, maligaya tayo, nagpakumbabaan, nagbibigayan. Amen ba? Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi tayo magtagal. Ulitin ko, basta makalimutan nyo ha, basahin nyo dyan. Next week, December 26 Tuesday, ating midweek, December 20 Thursday, overnight, December 29 ating Christmas, Thanksgiving. Sunday, ang ating, as is po ating Sunday po. Tumayo tayong lahat, nakatindog naman pala. Itong beloved Brother Anthony Flores, ipagpray nyo ang ating closing prayer. Pasalamatan natin ang ating malayon. At mamayang gabi po, advance ko na ibati sa inyo nga have a Merry Christmas to all of you. Amen? Salamat.
Dapat hindi maligaya kita kahit walang handa. Wala man kami handa dito, pero maligaya kami. Pero kung magdala ka mo, mas layo maging maligaya tayo. Amen. Walang katapusan na pagbibigay dahil yung puso ng Pasko na sa atin. Taas yung kamay. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved Lord and Preacher Granny Binias. Mga minamahal, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Opo, mapagpala namin ang masalangit Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa pangatalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, mahal na Panginoon, kami lubos salamat sa iyo sa araw na ito, mahal na Panginoon, na kami yung pinagkaisa upang sambahin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong paggabay sa amin, mahal na Panginoon, sa araw na ito, nadama namin yung matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, nandyan, mahal na Panginoon, yung matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Salamat sa amin na pakinggan yung banal na salita sa araw na ito, mahal na Panginoon, na ito ang nabigay kalakasan sa amin, mahal na Panginoon, sa patuloy na paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, sa punang mahal na kapatiran, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, mahal na Panginoon, dala ang kagalakan sa puso at isipan, mahal na Panginoon, sa araw na ito, mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, itong aming samot dalangin, so nang dalangin ang mahal na Pastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maglamanaway kita na mahal. We love your system, Simon. Pastor po, excuse me po. Excuse me. May meeting po ang mga mag-perform.